Ang pinakasikat na polo shirt sa mundo ay ideya pala ng iba. Idinagdag lang ni Ralph Lauren ang kabayo noong 1972. Si Ren Lacoste ang nagdisenyo ng Pique tennis shirt noong 1933, ang 12 oras 12 minuto na siyang kinopya niya. Ang mga nakakaalam sa kasaysayan ay mas nagtitiwala sa 7 brand kaysa sa maliit na kabayo. Malamang ay ilang taon mo na ring suot ang kabayong yan. Nagbabayad ka ng mas mahal bawat season at kinukumbinsi ang sarili mong sulit ito. Pero numinipis ang tela. Halos aninag na ang liwanag dito. Ang kwelyo na dati ay matigas, bumibigay na pagkatapos ng 3 laba. Humihila ang tahi sa gilid at umaangat ang laylayan. Sumisikip ang shirt, tumataas ang presyo, pero ang laki ng kabayo ay ganoon pa rin. Hindi mo lang yan guni-guni. Binabayaran mo ng mas mahal ang pagtitipid nila sa kalidad. Ang mahal na presyo ay wala sa cotton. Nasa borda ito. Natutunan ni Ralph Lauren na ang kabayo ang nagbebenta ng shirt. Kaya pwedeng dahan-dahang tipirin ang tela habang nananatili ang logo. Ang lalaking 40 taon nang bumibili ng polo ay ramdam ang pagbabagong ito. Dati ay may bigat ang tela. Ngayon, logo na lang ang meron. Nakabuo si Ralph Lauren ng isang imperyo ng estilo at ginawang uniforme ng kultura ang isang French tennis shirt. Malaking tagumpay yan. Pero hindi siya ang nag-imbento ng shirt. Nilagyan niya lang ito ng tatak. Ang mga lalaking mas tinitingnan ang tela, kaysa sa logo ay matagal nang alam kung saan galing ang mga totoong polo. Heto sila. Una, Lacoste, ang orihinal. Noong 1933, ang French tennis champion na si Ren Lacoste ay nakipagtulungan sa knitwear manufacturer na si André Gillier para gumawa ng shirt na tinawag na 12 oras 12 minuto. Maikling manggas, preskong cotton knit na tinatawag na petit pique, ribbed collar na hindi natutupi, at maliit na buwaya sa dibdib ang palayaw ni Lacoste sa court dahil sa kanyang tibay. Ang shirt na iyon ang tunay na polo. Lahat ng sumunod, kasama na ang kabayo, ay kopya lang. Kapag may nagsabi sa iyong ang kabayo ang classic, baligtad ang alam nilang kasaysayan ng 40 taon. Ang modernong na 12 oras 12 minuto ay hindi na kasing tibay ng dati, pero tama pa rin ang pundasyon nito. Ang pique ay may waffle-textured na pagkakahabi, at ang estrukturang iyon ang nagpapahinga sa polo at nagpapanatili ng porma nito sa halip na lumaylay. Ang orihinal ay ginawa para sa lalaking naglalaro ng 5 set sa ilalim ng araw. Sa halagang $1 kapresyo na nito ang kabayo. Ang isa ay ang orihinal na imbensyon, ang isa ay panggagaya na mas magaling lang ang marketing. Pangalawa, Fred Perry. Ang Fred Perry No. 12, ang orihinal na twin-tip shirt, ay gawa pa rin sa England. Hindi ito ang mga fashion line version na gawa sa ibang bansa na nasa $45 lang. Ang tunay na madiin England No. 12 ay nasa 110 pounds, mas mabigat at masiksik ang pike, at may kwelyong matibay kahit paulit-ulit na labhan. Si Fred Perry ay 3 beses na naging Wimbledon champion na bumuo ng shirt mula sa court, hindi mula sa moodboard. Ang twin tipping, ang 2 guhit sa kwelyo at manggas, ay isang orihinal na detalye na libu-libong beses ng kinopya. Ang fashion version ay tumatagal lang ng ilang summer bago lumaylay ang kwelyo. Ang England-made original ay mukhang bago pa rin kahit makalipas ang 10 taon. Kung titignan ang tagal ng gamit, mas mura ang orihinal. Basahin ang label. Kapag sinabing made in England, hawak mo ang tunay. Pangatlo, Sunspell. Ang Sunspell ay gumagawa ng dekalidad na cotton sa England simula pa noong 1860. Walang buwaya, walang kabayo, walang guhit, ang ganda lang ng cotton ang bida. Ang kanilang Riviera Polo ay gawa sa Sea Island Cotton, isa sa pinakamahal at pinakamahabang cotton sa mundo. Mas mahaba ang hibla nito kaysa sa ordinaryong cotton, kaya mas makinis at mas matibay ang sinulid na hindi madaling maghimulmol. Parang seda ang pakiramdam nito at nananatiling makinis kahit ang murang polo ay himulmulin na. Ang Riviera Polo rin ang suot ni James Bond sa pelikula. Ang mga nagbibihis sa kanya ay pinili ang telang walang makakakilala, hindi ang may logo. Walang emblem, kaya walang bayad para sa emblem. Ang English-made Sea Island Riviera Polo ay nasa 325 pounds. Itabi mo ang Sunspell sa kabayo na kasing presyo nito, at ang pagkakaiba ay hindi ang logo, kundi ang lambot at bigat ng tela. Pang-4, John Smedley. Ang Smedley ay nagpapatakbo ng Lee Mills sa Derbyshire, simula pa noong 1784, bago pa man nagkaroon ng konstitusyon ang Amerika. May hawak silang royal warrant. Ang mga polo ng Smedley ay fine gauge knit, madalas ay Sea Island cotton, na mas malapit sa isang magaan na sweater kaysa sa sportswear shirt. Ang kwelyo ay fully fashioned at tinatapos gamit ang kamay. Ibig sabihin ng fully fashioned, bawat bahagi ay hinabi sa mismong hugis nito bago pinagdugtong, hindi lang ginupit mula sa malaking tela.
Ang paggupit ay nag-aksaya ng cotton at nag-iwan ng mahinang tahi. Halos wala nang gumagawa nito sa malakihang produksyon. Maghandang gumastos ng $275 hanggang $350. Ang kabayo ay binuo lang. Ang Smedley ay nilikha. Ang $300 sa loob ng 15 taon ay $20 lang kada taon. Mas mahal pa ang 3 mumurahing polo na kupas na pagdating ng taglagas. Panlima, Gran Sasso. Kunin mo ang standard na Ralph Lauren polo sa halagang $140. Ngayon, tingnan mo ang Gran Sasso Pique Polo mula sa Italy na nasa $250 hanggang $270. Ang kabayo ay nagbibigay sa iyo ng simpleng cotton knit na gawa sa ibang bansa, may plastic na buttons at bordadong kabayo. Ang Gran Sasso ay nagbibigay ng dekalidad na Italian pique na hinabi sa sarili nilang factory sa Abruzzo, may mother of pearl na buttons at kwelyong may tamang tigas. Ang Gran Sasso ay naghahabi na sa rehiyong iyon simula pa noong 1950 at sila mismo ang gumagawa ng tela sa halip na bumili sa iba. Bihira yan. Karamihan ng brand ay nagdidisenyo lang at ipinapagawa sa factory na hindi naman nila nakikita. Ang Gran Sasso ang mismong factory. Haplusin mo ang mga buttons. Ang plastic ay pantay ang kinis. Ang mother of pearl ay malamig, may kaunting ukit, at iba ang kislap sa liwanag. Ang isang shirt ay ginastos ang budget sa kabayo. Ang isa ay ginastos ito sa mismong shirt. Pang-anim, Buck Mason. Ang nagpapaganda sa polo ay hindi ang logo, kundi ang bigat at istruktura ng pagkakahabi. Dito binuo ng Buck Mason ang kanilang pangalan. Ang kanilang knit polos, na nasa $128, ay gumagamit ng talagang mabigat na cotton. Walang arte, walang pilit na kwento ng nakaraan. Isang polo na modern ang tabas, maayos ang gawa, at ang pera ay napunta sa tela sa halip na sa dibdib. Para sa lalaking mahal ang presyo ng European Heritage, pero ayaw sa manipis na tela sa mall, ito ang tamang gitna. May bigat ito at hindi basta-basta lumaylay o nagiging aninag pagdating ng tag-init. Pampito, Uniqlo. Ang Uniqlo ay nagbebenta ng cotton pique polo sa halagang $30 gamit ang Supima Cotton, ang American Long Staple Grade, ang parehong uri ng cotton na ginagamit ng mga premium brand para maningil ng mahal. Bumili ka ng 2 o 3 at gamitin mo ng husto. Hindi ito John Smedley. Pero hindi yun ang punto. Gusto ng kabayo na maniwala kang ang magandang cotton ay kailangan ng logo at $140 na presyo. Pinapatunayan ng Uniqlo na kaya mong magsuot ng dekalidad na long staple cotton sa halagang $30. Kapag nakita na yan ng isang lalaki, mawawala ang gayuma. Titigil na siya sa pagbabayad para sa logo. Bibili siya ng Supima Polo para sa araw-araw at itatabi ang Smedley at Sunspell para sa mahahalagang okasyon. Heto na sila, 7 brand at isang katotohanan sa likod nila. Ang kalidad ng polo ay nasa mga bahaging hindi binabanggit ng kabayo, ang bigat at tibay ng pike, ang kalidad at haba ng cotton, ang forma ng kwelyo, buttons na gawa sa shell sa halip na plastic, at kung saan ba talaga ito ginawa. Pinatanyag ni Ralph Lauren ang polo at totoo ang legacy na yan. Pero nilagyan niya lang ng tatak ang isang imbensyong hindi naman sa kanya at naniningil para sa borda, hindi para sa tela. Ang mga lalaking marunong tumingin sa tela ay matagal na itong alam. Tinitingnan nila ang label sa liig bago ang presyo, hinahaplos ang mga buttons, at alam ang pagkakaiba ng Sea Island Cotton sa pakiramdam pa lang. Hindi sila kailanman nagbayad para sa kabayo. Nagbayad sila para sa tela, at binili nila ito sa mga taong tunay na gumagawa nito.